Hello mga bata! Kamusta kayo? Alam nyo ba? Meron akong isang napakagandang kwento na para sa inyo. Sino kaya to sa palagay nyo? Sige nga. Okay, simulan natin ang kwento. Ang title ng kwento natin ngayon ay tungkol kay Joshua. Yes, kay Joshua. At sigurado ako na ang ilan sa inyo ay kilala na siya. Si Joshua ay isang bata na may lahing Hudyo. Dapat nakatira sa Israel. Pero sa kasamaang palad, hindi siya lumaki sa Israel, kundi nakatira sila doon sa bayan ng Ehipto. At hindi lang sila basta nakatira doon, kundi sila ay mga alipin, katulad ng kanyang mga magulang. Matagal na silang panahon na naninirahan sa Ehipto. At matagal na rin silang naninilbihan sa mga Egyptians bilang mga alipin. Pagod na sila. Araw-araw silang umiiyak. Araw-araw silang nagpipray. Sabi nila, Panginoon, please, tulungan niyo po kami na makaalis na kami sa lugar na ito. Sana po magkaroon na kami ng kalayaan. Sana po makabalik na kami sa aming lupain. Sabing ganun ni Joshua, palagi silang nagpipray. Isang araw, umuwi yung daddy ni Joshua sa kanilang bahay. Sabi niya, Joshua, maghanda ka. Alam mo bang tinugon ng Panginoon ang ating panalangin? Meron na tayong leader na mag-aalis sa atin dito sa Ehipto. At tuwang-tuwa si Joshua nung marinig niya yun mula sa kanyang daddy. Sabi niya, sa wakas, makakaalis na tayo dito sa Ehipto. Matatapos na rin yung paghihirap natin. Tapos sabi niya, Daddy, sino po yung maglalabas sa atin mula dito sa Ehipto? Ang kanyang pangalan ay Moses at siya ang ipinadala ng Panginoon para ilabas tayo dito sa Ehipto. Tuwang-tuwa si Joshua nang marinig niya ang pangalan ni Moses. Kung kaya't ang ginawa niya, dali-dali siyang pumunta kay Moses para makilala ito ng personal. Nang mga oras na yon, meron silang pagtitipon, kumbaga meron silang meeting at kinakausap ni Moses ang mga Israelites. Sabi niya, makinig kayo, bayan ng Israel, sapagkat ilalabas kayo ng Panginoon mula sa pagkaalipin at dadalhin kayo sa lupang pangako. Makinig kayo, sumunod at magtiwala sa Panginoon, sapagkat siya ang Diyos ng inyong lahi mula pa noon hanggang ngayon. Masayang-masaya si Joshua nang marinig niya yun mula kay Moses at sobrang excited siya na makauwi na sa sinasabing bayang pangako ng Panginoon. Nang sumunod na araw, naghanda na ang buong bayan ng Israel para umalis sa bayan ng Ehipto. Inihanda nila yung kanilang mga gamit, yung kanilang mga damit, yung mga laruan ng mga bata, yung mga hayop at marami pa silang mga dinalang mga gamit mula sa bayan ng Ehipto, katulad ng mga ginto at mga bagay-bagay na kanilang kayamanan. Excited na ang lahat, lalong-lalo na si Joshua. Sabi niya, sa wakas, makakaalis na rin kami dito sa Ehipto. Makalipas ang ilang araw nilang paglalakbay, mayroong napansin sina Joshua sa hindi kalayuan. Tila baga mayroong humahabol sa kanila. Nakasakay sa karuwahe, may mga kabayo at mayroong mga sandata na tila gustong-gusto silang habulin at muling ibalik sa lugar ng Ehipto. Sabi nila, naku Moses, anong gagawin natin dito? Hinahabol tayo ng mga Egyptians at may mga sandata sila at tila baga tayo gusto nilang patayin. Ngunit alam nyo ba kung ano ang sabi ni Moses? Bayan ng Panginoon, huminahon kayo. Sabing ganun ni Moses, huminahon kayo at magtiwala sa Panginoon, sapagkat hindi niya tayo pababayaan. Maya-maya pa,
itinaas ni Moses yung kanyang tungkod at nakita nila Joshua, wow! Unti-unting nahati ang dagat na tinatawag nila na Red Sea. At dali-daling tumawid ang mga Israelita. Hakot-hakot nila at bit-bit nila yung kanilang mga gamit. Bilis-bilis hanggang sa makarating sila sa kabilang panig ng dagat. Nang makatawid na ang lahat ng mga Israelita doon, uy, sabi ng mga Egyptian, susundan namin kayo kahit saan kayo magtungo. At ang mga Egyptians sakay sa kanilang mga kabayo, dali-dali din silang tumawid. Ngunit, alam nyo ba kung anong ginawa ng Panginoon sa kanila? Nung nasa gitna na sila ng dagat, itong mga Egyptians na to, ay muling itinaas ni Moses ang kanyang tungkod. At ang nangyari, nalunod lahat ng mga humahabol sa kanila ng mga Egyptians. Wow! Ang galing, di ba? Makalipas pa ang ilang araw nilang paglalakbay, biglang mayroon silang nakasalubong na mga tao na sila yung mga nakadress like soldiers. Tapos may mga hawak na mga sibat at saka mga espada. Whoops! At ayaw silang padaanin ng mga soldiers na to doon sa kanilang lugar. Sabi ni Moses, bakit kaya ayaw tayong padaanin ng mga taong ito? Tayo ay bayan ng Panginoon. Kung kaya't siguro kailangan natin silang labanan upang makarating tayo doon sa lupang ipinangako ng Panginoon sa atin. At tinawag ni Moses si Joshua. Sabi niya, Joshua, halika nga rito. Sapagkat kailangan namin ng mamumuno para sa ating hukbo upang ipagtanggol ang bayan ng Panginoon. Ngayon na itinatalaga kita sa ngalan ng Panginoon upang maging pinuno ng ating hukbo. At tuwang-tuwa si Joshua nang marinig niya ang sinabi ni Moses at siya ay sobrang galak na galak dahil isa na siya sa mga pinuno ng kanilang hukbo at marami silang digmaan na pinagdaanan. At lahat ng iyon ay kanilang napagtagumpayan at tuloy-tuloy sila sa kanilang paglalakbay. Isang araw, umakyat si Moses ng mag-isa sa bundok upang kausapin ang Panginoon. Naiwan si Joshua para bantayan ng mga Israelites. Pero tong mga Israelita nito, nagkasala sila sa harapan ng Panginoon at gumawa sila ng Diyos-Diyosan na kung saan ay pinaka-aayaw na aayaw ng Panginoon sapagkat galit ang Panginoon kapag ang mga tao at ang kanyang bayan ay mayroong ibang Diyos maliban sa kanya. At ang ginawa ni Joshua, sinabi niya kay Moses kung anong pinaggagawa ng mga taong ito na sila'y nagkasala laban sa Panginoon. Maya-maya pa, pinarusahan ng Panginoon ang mga nagkasala sa kanya at kinain sila ng lupa, diretso-diretso dun sa ilalim ng impyerno. At ang lahat ng iyon ay nasaksihan ni Joshua, kung kaya't sabi niya sa kanya sarili, magpapakatapat talaga ako sa Panginoon at pipilitin kong hindi ako magkakasala laban sa kanya. Habang tuloy-tuloy na naglalakbay ang bayan ng Panginoon, nakarating sila sa isang lugar na tinatawag na Kadesh Barnea. At malapit na silang makarating doon sa Promised Land. Ngayon sabi ni Moses, kailangan ko ng mga taong mag-iispiya sa lugar na ito. Kailangan ko ng 12 para tingnan kung anong meron sa bayang ito ng Kadesh Barnea. Sabing gano'n ni Moses. At sa mga napiling ito na espiya ay kasama si Joshua at ang kanyang kaibigan na si Caleb. Makalipas ang ilang araw ng kanilang pagmamanman sa lugar, bumalik ang mga espiyang inutusan ni Moses. Sabi nila, naku Moses, hindi tayo po pwedeng tumuloy sa lugar na yon kasi sobrang nakakatakot. Meron dong mga giants, tapos ang lalaki ng mga pader nila, tapos ang tataas ng mga building nila doon, tapos parang matatapang yung kanilang mga sundalo. Kung labanan natin sila, hindi tayo mananalo at mamamatay lamang tayong lahat.
Sabing ganun ng ibang mga espiya. Pero nung bumalik si Joshua at saka si Caleb, alam nyo ba kung ano ang sabi nila? Moses, wag mo silang paniwalaan sapagkat kayang-kaya nating talunin yung mga tao doon sa lugar na yon. Alam mo ba, ang lalaki ng ubas doon. Tapos meron pa doon na honey at saka milk na masarap. Kayang-kaya natin silang labanan. Pero alam nyo ba kung anong nakakalungkot dito? Mas pinaniwalaan ng mga tao yung 10 kaysa kay Joshua at saka kay Caleb. Kaya ang nangyari, nagalit ang Panginoon at hinayaan silang maglakbay sa wilderness for 40 years. Biruin nyo yun, ang lapit-lapit na sana nila, pero hinayaan nilang talunin sila nung takot nila doon sa mga taong hindi naman nila dapat nakatakutan. Kaya ang nangyari, naglakbay sila ng 40 years. Diba ang haba-haba nun? At nangyari nga, dahil sa sobrang haba ng kanilang paglalakbay, naging matanda na si Moses at tila hindi na niya kayang makarating pa doon sa Promised Land. Kung kaya tinawag niya si Joshua, sabi niya, Joshua, halika nga rito. Ako'y matanda na at parang hindi ko na kayang sumama sa malayong paglalakbay. Kaya simula sa araw na ito, ikaw na ang magiging bagong pinuno ng ating bayan. Joshua, pamunuan mo sila ng maayos at may takot sa Panginoon. Pagkatapos na mamatay ni Moses, kinausap ng Panginoon itong si Joshua at ang sabi niya, Joshua, ngayon na ikaw na ang bagong pinuno ng Israel, huwag kang matakot, Joshua. Maging matapang ka sapagkat kung paanong ako ay sumakay Moses, ay ganun din ako sa iyo. Kung kaya't si Joshua ay nagtiwala sa Panginoon mula noon at sinabi niya, ako at ang aking pamilya ay hindi magsasawang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento, mga bata? Ang ating memory verse ay Joshua 1:9. Be strong and of a good courage, be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam!